Magandang gabi mga kapuso. Ako po inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nahuli kam sa isang football match sa Negros Occidental kung paano ang isang punong nakatindig nasunog matapos biglang tamaan ng kidlat. Nag-iinit pa lang ang football match ni Carl nitong nakarang linggo sa Bago City, Negros Occidental nang biglang napatime out ang lahat sa gulat. Ilang metro lamang kasi layo mula sa football field, isang puno ng akasya ang biglang tinamaan ng kidlat. Kala ko po, paputok lang po. Nag-aso po siya. Good thing it didn't fall out kasi maraming umuupo sa baba. Pero ang referee ng laro na si Charlie, Natumba na po siya at di makatayo. Dinala po sa ospital. Kuya Kim, gaano kadelikado kapag natamaan ng kidlat? Kuya Kim, ano na? kahit 0.1 or 0.01 seconds lamang ang tama ng kidlat, ang dalang voltahe naman ito ay nasa 10 million volts. At ang init naman ito ay 30,000 sa Kelvin scale, katumbas ng 5 beses na init ng araw. Pwedeng matamong damage ng ating katawan ay magmula mild burns hanggang sa brain damage na maaari natin ikamatay. May iba't ibang mga lightning strike injury. Ang pinakauna ay ang direct strike. Pangalawa naman ay ang contact voltage. Pag humawa ka sa isang lugar na tinamaan ng kidlat at ikaw ay makukuryente din. At ang pangatlo naman ay ang side splash o pag tinamaan ka ng waves ng kuryente dahil tumama ang kidlat sa isang bagay kahit hindi mo ito hinahawakan. Kung mangyari ang pagkidlat, pumunta sa isang tuyo at covered na lugar. Kung malayo ka naman sa covered na lugar, maaari mong gawin ang lightning position. Upo ka, then yung heels ng paa mo, ipagdikit mo. Para pag nagkaroon ng ground current, yung kuryente, doon lang dadaan sa dalawang paa mo, hindi siya aakyat sa katawan mo. Samantala, ang referee na si Charlie hindi pala tinamaan ng kidlat. Sa halip, nakaranas siya ng side splash. May posibilidad na yung kidlat nag-bounce sa football field kung saan ang isang referee natin nagkaroon ng muscle cramps at difficulty of breathing kung saan dinala siya sa ospital. Bigla ako nawala ng malay. Sobrang init sa katawan ko lahat. Ngayon po, nagpapagaling ako. Stable condition naman siya ngayon. Agad na pinatigil yung football tournament. Pero meron palang tao na paulit-ulit namang tinamaan ng kidlat. Ang United States Park Ranger na si Roy Cleveland Sullivan ang may hawak ng Guinness World Record para sa taong may pinakamaraming beses na tinamaan ng kidlat. Mula kasi 1942 hanggang 1977, tinamaan siya ng kidlat sa 7 magkakahiwalay na pagkakataon. At sa awa ng Diyos, 7 beses din siyang nakasurvive. Kaya tinagurian siyang Human Lightning Conductor at Human Lightning Rod. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.